Mula pa po sa unang termino natin, binigyan na po natin ng halaga ang advokasya sa edukasyon. At nung sinimulan po natin ang ating pangalawang termino noong Hulyo, binahagi po natin ang goals ng ating committee sa pag-address ng krisis sa edukasyon. Kasama na po ang pag-address sa nutrisyon, kakulangan ng classroom, kawalan ng textbook at internet connectivity, support for teachers, problems with the learning gap and the curriculum, at saka syempre po ang employability. Matagal po nating painiwala na ang unang hakbang tungo sa reforma ay ang tamang pagtukoy sa mga problema. At dahil po sa EDCOM report, nagagawa po natin ito. Isa po sa pinaka-nakakabahalang na ilantad ng EDCOM report sa mga nakaraang araw ay ang issue ng proficiency. Ito po ang kahusayan ng isang estudyante, hindi lang po sa pagbabasa o literasiya, pero sa husay sa lahat ng asignatura. Ayon po sa EDCOM, kada akyat ng estudyante sa susunod na antas, bumababa ang kanyang kahusayan. Mula po sa grade 3, kung saan 30.5% ang proficient, bumabagsak po ito sa 0.47% pagdating ng grade 12 o sa huling taon ng senior high school. Out of every 1,000 senior high school graduates, only 4 are truly ready. Nung una ko po itong nabasa, sa totoo lang po, parang nanlamig po tayo. Hindi po ako makapaniwala. Pero sa totoo lang po, ang datos ay datos at ito ang datos ng ating report. At doon po, nakikita natin kung gaano kalala at gaano kalalim ang krisis sa ating edukasyon. Mr. President, pag mababa ang proficiency, apektado ang buong lipunan. Kung hindi marunong makaintindi ng matematika at agham, hindi marunong magbasa at magsulat, hindi rin po sila makakapasok at gagraduate ng high school o ng kolehiyo o makapagtatrabaho ng maayos. Kung matutuloy po at hindi ho natin aagapan ang krisis sa edukasyon, milyong-milyong pangarap ang mawawala at masasayang. Sa ating pong konsultasyon, narinig po natin ang mga kwento ng mga guro. Para sa isa kong estudyante, sabi po ng isang guro, ang kawalan ng kakayahang magbasa ay kawalan ng kanyang boses. Sabi naman po ng isa pang guro na nakausap natin, ang low proficiency nakita niya sa isang bata na kahit sariling kaarawan at edad hindi po makilala. Ang alam lang ang tunog ng mga letrang buo-buo ng kanyang pangalan, yun lang po ang tanging niyang naiintindihan. Ayon po sa EDCOM at sa ating konsultasyon, ang low proficiency rates ay tumutukoy sa malalim na issue sa sistema ng ating edukasyon. These low proficiency rates are indicative of the overall magnitude of our crisis in education. Oo, nagkapandemya, pero aminin na po natin na itong kalagayan ng ating edukasyon ay dahil rin po sa pagpapabaya. Hindi lang po ng isa o dalawang tao, kundi nating lahat. Sa pagpapabaya at maling prioridad na nagdulot po nito. We must face this head-on. Oras na po para baguhin ang sistema na hindi gumagana at simulan ang mga solusyon sa mga isyong sumasalot sa ating edukasyon. Huwag po nating sayangin ang oportunidad na ito. Siguraduhin natin na mahusay at mabisa ang implementasyon ng pinakamalaking education budget sa ating kasaysayan at ng mga reformang pinagalaban po natin para tuloy-tuloy ang reforma at pondo, hindi lang po para next year, but for the next 10 years. Mahalaga po, natutukan natin ang implementation ng 10-year NAT plan na nagsisilbing gabay and whole of government approach para solusyonan ang krisis sa edukasyon. Yung NAT plan po, isang roadmap at nasa atin po para tahakin ito. Nasa ehekutibo, nasa legislatura, nasa mamamayan, guro, estudyante at mga magulang. Nasa atin po para sundan ang roadmap, bigyan ng tamang pondo at importansya at siguraduhin ang implementation po nito. Sa tulong ng NAT plan bilang gabay, tutugunan po natin ang mga pangailangan ng mag-aaral sa bawat antas ng kanilang pag-aaral. Sa early childhood or kinder to grade 3, sapat na nutrisyon para tugunan ang malnutrition at stunting. Sa elementary, junior high school, maayos na learning environment, address the classroom gap, provide free internet, textbooks, at syempre, tugunan ang low proficiency rates. Sa senior high school students, TechVox students sa ilalim ng TVET, at mga gagraduate ng college, suporta sa school-to-employment program. Sa higher education, tamang implementasyon ng libreng kolehiyo para magkaroon ng siguradong trabaho. Ilan lang po yan sa mga priority na makikita sa NAT plan at napakahaba po sa totoo lang ng listahan. Pero naniniwala po ako na may pag-asa pa rin. Kahit ganito po ang nakikita nating datos, meron naman pong pag-asang nakikita din. Unang-una,
nakamit po natin ang pinakamalaking budget para sa edukasyon sa kasaysayan ng ating bansa. Of course, headed by our Chairman of Finance, Senator Gatchalian. 1.34 trillion pesos para sa edukasyon, para sa classrooms, nutrition, textbook, libreng kolehiyo, at subsidiya at allowance ng mga estudyante. Malaking panalo po ito para sa estudyanteng Pilipino. Ang mahalaga po ngayon, ang pondo na ito ma-implement ng maayos, sa tamang presyo at sa tamang panahon. Pangalawa, tuloy-tuloy po yung pagpasa natin ng mga reformang kinakailangan. Just yesterday, we passed on third reading the Classroom Building Acceleration Program. Isa pong ehemplo ng pagsasama-sama para sa kabataang Pilipino at estudyanteng Pilipino. Kanina po, nag-uusap kami ni Secretary Angara at sabi nga po, magandang goal ang masimulan ang 25,000 classrooms ngayong 2026. Sa totoo lang po, malaking talon po ito mula po sa 2025 goals. According to DepEd, 99 lang po ang nabuong classroom ng DPWH in 2025. From 99 to 25,000 is a big leap. Pero naniniwala po ako kung tulong-tulong po tayo, kasama ng mga LGU, ng mga CSO, nakatutok ang legislatura, nakafocus ang ehekutibo, kung tulong-tulong po tayo, magagawa po natin ang record-breaking 25,000 classrooms started in 2026. Pangatlo, dahil galing rin po ako sa Iloilo nitong nakaraang weekend sa Dinagyang, nakita ko po doon na ang Iloilo ay isang POC or Proof of Concept on Basic Education Services. Nakwento po nila sa akin. Nung nagsimula po sila, 3 out of 10 grade 3 learners could read. Only 3 out of 10. Kumbaga po, 30% lang yung kayang magbasa. Pero sa partnership po ng DepEd, ng EDCOM, ng Iloilo LGU at ng Sinergia Foundation, nataas po nila ang literacy rates mula 30% to 90%. Isa pong proof of concept na kaya po nating matawid ang napakababang numero pagdating sa proficiency. Nagawa po nila ito sa tamang paggamit ng pondo, kasama po ang empowerment and accountability ng mga LGU at mga komunidad. Nung hinarap na daw po ang datos sa mga mayor at mga barangay captain, nung nakita nila ilang estudyante ang hindi marunong magbasa, ilang estudyante yung laging behind, yung mga mayor, governor, barangay captain, kasama ng mga magulang, ng guro at mga estudyante, nagtulungan para itong 30% learning rate po nila, naging 90% literacy rate. Nakikita po natin na mga ehemplo gaya po nito na meron pong mga pag-asa, meron pong magandang kwento, meron pong totoong solusyon ay pwede pong maikalat sa buong Pilipinas, hindi lamang sa isang lugar o isang probinsya lamang. Ito pong mga nakikita po natin, yung tamang pagpondo, patuloy na pagpasa ng mga reforma, and proof of concepts in different provinces and regions in our country, ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit hindi ho maganda itong nasa report, nakikita ho natin na may pag-asa po tayo pagdating sa pag-address ng krisis sa edukasyon sa ating bansa. Lahat po tayo, mula presidente, mga mambabatas, mga LGU officials, hanggang barangay captain, kailangan po talaga magsama-sama at magtrabaho para bumuo ng panibagong solusyon sa mga matagal ng problema sa sistema ng ating edukasyon. Meron na po tayong historic funding. Ngayon naman po ang kailangan natin, historic solutions to our historic problems. At inaasahan ko po, sa bagong yugto, dito po sa 10-year plan na hinahain po namin dito po sa Kamara, uhugutin po natin ang tapang para magawa ang kailangan para sa kabataang Pilipino. Maraming salamat, Mr. President, and we thank our colleagues for their continued support for all of the reforms when it comes to education in the Philippines. Maraming salamat po.